Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, kitang-kita na po na ngayon ay talagang si Saldico ang hinahanap dito po sa HOR. Siyempre, dahil na rin sa nakopo niya, no? Ayon dito sa mga congressman na nakopo ni Saldico na napakalaking budget, 15 billion total kay Saldico lamang. At yung kanya lang mismo, siya mismo lamang ay 13. Napakalaki na po. Sabi nga ni Ungab, inuulit-ulit na ang pinaka-worst, no? Pinaka-worst po ng mga budget o pinaka-corrupt na budget. Ang dami na po nagsasabi niyan. Hindi lang po si Congressman Ungab. Napakarami na po na ito talaga yung pinaka-worst na budget, yung 2025. Ang tanong, kung ito po ang pinaka-worst na budget, marapat lang pong pagpaliwanagin. Ito pong mga Appropriations Committee head, yung mga chairman po ng mga Appropriations Committee na sa Kongreso po ay si Saldico at sa Senado naman po ay si Grace po. Ba? Kung kukunin po natin, ano pala to? Saktong-sakto sa kanila ang nangyari. No? Saktong-sakto para sa kanila ang nangyari dahil ang kanilang apelyido ay Kopo. Kopo. O, sa Tagalog, no? Ang ibig sabihin po ng kopo ay na harbat lahat. Na angkin. Nang galing. Kupal ba ako? Sige. Tanggalin muna natin itong mga to. Okay, pasensya na po kayo Medyo ang ating kalusugan, alam nyo naman. Diba? Medyo ang kalusugan po ni Badong hindi naman po katulad ng marami sa atin. Nakakaramdam din po tayo ng mga kapaguran sa buhay. Kaya pasensya na po kayo pag may mga stretch. Nakopo na ni Ko at ni Po. Pero ako naniniwala talaga ako si Purito ay barya lang. Barya-barya lang. Ito talaga si Saldico ang pangunahin. O yan po, ngayon lumabas na po na yung pinangangambahan. Nung una pa lang, sinabi na rito kay Redon. No? Matigas lang masyado ulo nito ni Redon. Sinabi na rito kay Redon na magkakaroon ng conflict of interest dahil yun pong pangunahing dapat imbestigahan ay narito sa HOR. Tapos tayo yung mag-iimbestiga. Paano natin iimbestigahan yung sarili natin? Matagal na po yan bago pa po sila magsimula. Ngayon, alam naman po natin lahat kung saan po papunta yan. Papunta po yan, i-highlight po nila, nasa Duterte. Alam nyo kung bakit may mga nagoyo kayong mga tao nung mga inimbestigahan nyo yung Duterte dyan? Wala pa pong nalalantad na bilyon-bilyon na nakawan sa flood control. Wala pa pong nakikita na flood control project na ghost flood control project. May hinala lang kami. Sa totoo lang po, naghihinala na kami noong sinabi ni Pangulong Marcos na may 5,500 flood control project at ilang araw lang ay bumaha. No? Tapos hindi na po tayo tinigilan ng baha hanggang ngayon. Kaya tama po Wala pong scientific basis itong mga pinagagawa nila. Hindi po dumaan to sa mga pag-aaral. Kung may ginagawa man silang mga flood control projects, hindi po to nakakatulong, bagkus maaaring makasama pa. Biruin nyo, yung ilog haharangin ninyo, sesementohan nyo yung mga magkabila.
Di ba? Meron pong natural na mga takbo ang ilog na hindi po natin pwedeng pakialaman. At dahil gusto po ninyong kumita, magkaroon po ng mga flood control projects, nahaharangan nyo pa yung mga natural ways ng mga tubig. Oh. Wala namang mga pag-aaral. Aminado naman lahat, walang pag-aaral. Kailan pa naging mahusay yung mga bawat mambabatas? Kaya pala, ngayon po lantad na lantad sa ating lahat. Kaya pala ang dami ng kontraktor na congressman at marami ng congressman nagiging kontraktor. Napakalaki po pala ng pera rito. No? Okay. Puntahan natin yung mga nalantad naman ngayon. Kasi kahapon na pinag-usapan natin yung mga nalantad, yung sa mga diskaya at na eto po ang nakikita natin, no? Yung diskaya po talaga na punteriyan. Tandaan po ninyo, hindi lang po diskaya ang kaisa-isang kontraktor. Napakaraming kontraktor. Yung 15, halos diskaya pa lang po. Dahil yung isa hindi nagsalita eh. Si Wawaw eh. Malamang guilty. Sabi niya nga, wala pa siyang kaso ha. I invoke my rights against self-incrimination. O alam nila makakasuhan sila. Mahusay yung abogado eh. O yan po yung sa parte po ng kontraktor. Pero po parte ng budget. Kaya lahat po, grabe. Mula po sa inception, kaya kanya-kanya pong hugas eh. Ngayon po nakita natin yung budget talaga, lalo na noong 2025. Karugtong ngayon 2026, hanggang ngayon. No? Noong 2025, grabe po talaga, mula po sa NEP. Kasi eto tapatan tayo Akala natin, eto NEP, eto talaga kailangan ng gobyerno. Tapos isasalang nila sa Kongreso, dadagdagan, babawasan, may insertion. Pag may insertion po, hindi po yan insertion na dinagdagan. Pag may dinagdag ka, kasi po kung ano yung nakalagay lang na eto yung budget natin, sabi ng gobyerno. Halimbawa, 8 trillion para saraduhan. 8 trillion lang po ang kinakailangan yung mapalabas dyan sa Kongreso. Kung may insertion po na tinatawag ang small committee at saka itong BICAM, no? Kung may insertion pong tinatawag, ang mangyayari po niyan, may binabawasan kayong budget. Dinadagdag nyo rito. Nakakagulat po. Ang dinagdag po nilang budget dito po sa DPWH ay more or less, hindi pala, more than 100 billion. Dinagdag lang yan May original na budget na 900 billion. So, trillion na po ang pinag-uusapan nung nakaraan. Trillion pong pinag-uusapan, isang taon ng DPWH, 1 trillion mahigit. Dinaig pa po yung DepEd, kaya may kaso pa rin yan. Ang dami po kaso, patong na kaso. May kaso po sa Supreme Court. Kaya ngayon Supreme Court, di ba, sinasabi nila, grabe, ngayon lang sila nakakita na patong-patong na kaso, patong-patong na question ng legalidad ng ginagawa. Napaka-normal sa gobyernong ito na sagutin ang katakot-takot na question sa Supreme Court. Pagkatapos pag may bagong upong sekretary, sasabihin, mag-resign kayo lahat, courtesy resignation, tapos baka sakaling makalimutan at sisisihin lang natin yung Duterte, okay na. Nagagawa nyo pong sisihin yung Duterte dahil una pong wala pa pong nalalantad noon na mga katiwalian. Pinauso nyo na katiwalian, kaya lulan-lula sa 125 ginastos ng 11 days. Wala pong katiwalian talaga Kaya po talagang gastusin yun, lalo na kung magbabayad na lang. Parang inuutang nyo na yan.
Alam na mababayaran. Ganun po ang kontrata sa gobyerno. No? Oh. Kaya po, hindi nyo na po pwedeng ibalik. Hindi nyo na po pwedeng ibalik uli na mag-i-issue na naman kayo sa mga Duterte. Sa mga nagbabalik po lagi sa Duterte, na bakit yung Duterte hindi natin sinisita, na meron silang 13,000 flood control, hindi po namin ipagtatanggol yan. Yun nga ang tanong namin. Kalaban ng Duterte ang lahat ng mainstream media. Nilahat ko na po. Kasi in general, kalaban ng Duterte. Nung nanunungkulan si Duterte, nakasilip po lahat ng mainstream media. Yun ang tanong namin. Wala kayong nakitang katiwalian? O, di ba? Ibabalik ko sa inyo. Bakit magpapaliwanag yung mga Duterte? Wala naman kayong nakitang katiwalian. Ang gusto nyo magpaliwanag yung walang katiwalian? Bakit niya ipapaliwanag? Open na open. Eto, humingi kayo kung anong gusto nyo makita sa Davao. DPWH. Hindi po pinapayagan ng mga Duterte na pakialaman yung budget nila. Kung ang budget ay para dyan, sa kalsada, budget para sa kalsada. Inaano ko lang po, inuuna ko na yung paliwanag natin sa mga maninita pa rin. Kasi doon po papunta eh. Doon po nila dinadala lagi eh. Doon po nila dinadala lagi. Sa usapin ng Duterte, meron din flood control. Eh ano naman? Ang tanong ba, may nakita ba kayo? Imposibleng walang makita yung media. Maniwala ko sa inyo. Yung joke nga ni Pangulong Duterte, yung joke niya na mag-jet ski siya. 2025 na, ginagamit pang pang-asar ng salaulang si Oyabak eh. Dahil yun lang po talaga. Yun lang po ang maibabato nila sa mga Duterte. Di ba sinabi ni Duterte mag-jet ski siya? Oh. Wala na po yan. Wala na pong talab yan. Alam niyo yung mga taong sasabihan nyo yan na merong bakit hindi magpapaliwanag? Bakit ka naman magpapaliwanag? Paano yung tinanong si Aga Mulak, bakit ka pogi? Kinakailangan ba ipaliwanag ni Aga Mulak na ganun po, kung ang Duterte po ay wala namang anomalya, ano ipapaliwanag nilang anomalya? Pilit na pilit eh. Di kayo magsabi ng anomalya. Wala nga kayong masabing anomalya eh. Okay, kaya ko po inuna yan para po pagpasok natin dito, talagang ang laki po ng pagkakaiba. Yung anomalyan nyo, si Marcos, yung presidente mismo, ano pong ebidensyang kinakailangan? Wala nga anomalya. Bakit magkakaroon ka ng ebidensyang walang anomalya? Kayo naman o. Hindi po kinakailangan maglabas ng ebidensya at wala po anomalya. Meron bang flood control? Di hanapin nyo. Nakalagay naman dito may flood control. Ito nga, presidente na eh. Presidente na naghanap ng flood control, walang nakita eh. Doon pa lang, ang dami na pong anomalya doon eh. Okay, pero nakakasyak po to. Nakakasyak to. Dahil, kay Saldico pa lang, una nakakasyak. Nasaan si Saldico? Congressman siya ngayon. Pwede pa lang hindi magpakita lang. Si VP Sara po, Vice President ng Pilipinas. Kada magta-travel, mayroon po siyang pinanghawakan na travel order o sa authority to travel. Pero ini-issue po. Eto po, nasan po si Saldico? Pwede palang umabsent sa mga hearing ng Kongreso? Pag bilyonary ba, pwede bang umabsent na lang? Hindi. Kasi, lagi po yan eh. Lagi po yung inaano na nagbubulak-bulang si VP Sara. Kahit na
Nakikita nyo lahat, nakausap yung mga trabaho po ng taga-gobyerno, nakausapin yung mga OFW. Kada lalabas si BP Sara, kausap yung mga OFW. Tapos sasabihin nyo, bulakbol. Ang tanong, nasan si Saldico? Nasan si anong pangalan nun? Dong Gonzales. Yun ang gugurgur sa atin, wala nang hiyahin. Wala nang hinihintay na yung pag naka-1,000 to, gugurgurin ko. Talagang nasasaktan ka ba? Nasasaktan ba yung taga-gurgur? Pumarehas naman kayo. Okay. Balik po tayo. Tiyaga-tiyaga lang talaga. Nakikita ko rin yung mga namin sa birada eh. Ang lalabo talaga. Ang lalabo talaga eh. Okay. Balikan po natin, no? Yan kasi gusto nila yan eh, para mawala ka lang sa thought mo, yung flow of thought mo. Mawawala ka lang. Okay na sila doon, masaya na sila. Nag-aapira na, tagumpay na tayo. Alam nyo, Celestial, hindi na pwedeng fall guy si hindi kategorya ng fall guy si Saldico. Never na pwedeng maging kategorya. Si Saldico po, napakalaki niyang fall guy. Ganito po ito po nakikita ko. Bakit meron tayong Saldico? Bakit meron tayong Diskaya? Bakit meron tayong mga district engineers, no? Na nagkakasino. So, isa lang po ang pinahiwatig niyan. Sa lahat po ng pinagdadaanan ng budget, puro corruption. No? Malinaw po yun eh. Meron po yung mga gumagawa ng budget, Kongreso. Meron pong mga set dyan. So, hindi po to yung mga magkakaugnay. Kanya-kanya na. Kanya-kanya. Kumbaga, eto, hindi po isang tao na nagkukomanda o ito, pwede na. O mga kontraktor, pwede na kayong lumamon. Wala na pong control. Alam niyo yun? Uncontrolled greed. Kanya-kanyang hukay ng kakainin. Lalamunin. Okay, tignan po natin. Tignan natin mula po sa Kongreso. Dito muna tayo sa appropriation. Kasi, napunan nyo ba? Sa sobrang dami ng corruption, hindi na nga namin alam kung saan Kung saan na, wala na talaga yung kumbaga, wild west na kanya-kanyang hugot. Yung contractor, sige, hakot. O magbalatuan natin yung mga taga-DPWH. Sige, kasino lang kami. Mamahalin sasakyan. Yun ang sukatan Mamahalin sasakyan. Nagda-drive ng mga Ferrari papasok. Mamahalin sasakyan ng mga Diskaya. Si Saldico, ang napapabalita, hindi na po mamahalin sasakyan. Eroplano na yan. Ang pumutok na balita niya, eroplano na Anyways, kaya po wala ng direksyon talaga. Kahit saan ka tumingin, may anomalya. Wala na pong tutuklasin Alam niyo yun? Wala na pong tutuklasin. Kumbaga yung buong budget, buksan mo pa lang yung isang page. Mula po sa papel ng budget hanggang sa implementation ng mga proyekto, punong-puno po ng korupsyon. Hindi ko nga alam kung saan natin sisimulan Basta ang iniisip ko ngayon, nawawala at hindi nagpapakita sa Kongreso si Saldico. Sino pong nagsasabi niyan? Kapwa niya congressman. Wala po sa opisina, nawawala. Hindi nagpapakita. Buhat nung nagsimula tong 20th Congress. Hindi pa ba sapat yan para tanggalin yan sa Kongreso? Saldico, ang dami mong kinakailangan ipaliwanag. Una, paano ka magre-request? Wala ka namang congressional district. Yung BHW,
na party list. Alam niyo po sa mga party list, eto po kitang-kita na po natin. Yung mga nominee panay mga milyonaryo, bilyonaryo. Hindi na po yan, nadidefeat na po niyan yung kahulugan po ng party list. Ang party list po, ang party list ay para po sa mga walang kakayahang tumakbo. Grupo po ng mga tao, organisado po sila, magkaroon sila ng boses sa Kongreso. Sa tingin nyo, walang kakayahan tumakbo itong mga party list? Panay mga bilyonaryo pala to, panay mga kontraktor. Marami sa kanilang mga kontraktor. Alam mo, Mirna San Jose, wag mong questionable kagad si Marcoleta. Kay Marcoleta nga natin to nalalaman natin. Yan yung mahirap, no? Nadadala kayo. Maaring hindi ka naman yan, no? Maaring hindi naman ikaw ang utak niya, Mirna San Jose. Pero ano po ang batayan ninyo kung bakit? Yan po ang problema, no? Questionable raw si Marcoleta. Kay Marcoleta lang nga nasalang yung mga diskaya. Kay Marcoleta lang nga natin nalaman yung mga yung mga katiwalaan sa DPWH. Kay Marcoleta natin madudugtong sa mga susunod. Yun pong kay Marcoleta ko lang din po. Hindi kay Marcoleta mismo sa hearing na ginagawa ni Marcoleta ko lang nalaman na mula NEP pala. Mula sa NEP may anomalya na. Okay. So, pinakamalaki nga lang yung mga insertion. At hindi ka lusot dito, Grace po. Hindi kayo lusot dito. Yung apat na nag-usap-usap dun, kasama si Chis. Kita nyo, paglabas ni Grace po at ni Chis, di ba walang akap? Walang akap yung isa pa yung akap na yan. Pero wag na natin lituhin muna yung sarili natin. Hindi ako papayag, no? Hindi ako papayag na hindi natin sasagutin tong mga naninira pa rin kay Marcoleta. Bibigyan kita ng pagkakataon, Mirna San Jose. Bakit mo nasabi na questionable? Anong questionable kay Marcoleta? Kasi hindi po ubra yung ganyan. Kay Marcoleta na nga natin to. Kung iba po yan. Okay. Ngayon, pinoprotektahan po nila ang mga katulad ni Saldico. Kaya nga sabi ko, kung poprotektahan nyo rin lang yung dapat nagpapaliwanag ng mga katiwala, hindi pa naman siya inaakusahan. Kaya lang kitang-kita na ng taong bayan. No? Bakit? Di ba sabi nga ng mga congressman, yung mga congressional district, mayroon silang physical na teritoryo. Meron silang physical na lugar. So, pwede silang mag-request talaga ng flood control kung binabaha yung kanilang, kung binabaha po yung kanilang lugar, kaya magre-request sila na sana magkaroon din sa congressional district ko ng flood control projects. Si Saldico, pinakamalaki, 30 billion, yung kay Saldico lang mismo, ayon kay Chanco, 30 billion ang nirequest niya. Kaya nagtataka yung mga congressional district. Bakit kami magkakaroon ng flood control project? Wala naman akong nire-request. Pero sa papel, kung nagtataka yung congressman, magtataka ka. Hindi pala kinakailangan dahil hindi bumabaha dyan sa inyo, bakit nagre-request? May request kayo na flood control project kung wala namang baha. Iiwasan ng baha. Di unahin na yung bumabaha. German ay wala. Kung may nag-alok sa akin at iba na sinasabi ko, alam nyo na. Ganito lang po. Nagtanong sa akin ba may nag-alok? Mukha po akong pera.
Pero so far, wala po nag-aalok. Alam nga naman, alokin ako. Kayo naman, no? Sila po, nag-aalok po sila. Inaalok po ng mga yan. Yung mga, yung may mga pag-asa pa silang mapabaliktad. Di ba? Okay. Punta na po tayo rito sa ano. Balik po tayo rito. Ako ba? Napakaliit ko pong vlogger para alokin ng milyon-milyon. Huwag po kayo mag-alala. Pag ako po, ang natitiyak ko sa inyo isa, at wala, talaga yan, totohanan yan, wala pong mga bigay-bigay ang mga Duterte na yan. Kaya tayo kumakampi sa kanila, nakikita natin eh. Di ba? Tapat yung paglilingkod nila, wala po silang problema dyan. Okay. So, eto po sa Kongreso, sabi nga, lukuhan na lang to kasi yung dapat nagpapaliwanag, pangunahing tao na makakapagpaliwanag, makakapagbigay linaw, bakit nagkaroon ng 100 billion na nakalimutan ko na tuloy yung term. Insertion, yun. 100 billion mahigit na insertion ay si Saldico, ayaw nilang ipatawag. O, di ba tama? Bakit pa kayo nagaganyan? O di kung ayaw nyo ipatawag si Saldico, si Grace po ipatawag nyo. Hindi na siya senador. Bakit nagkaroon ng insertion? Alam nyo po yung kay Marcoleta, sa tingin ko mapapatawag niya si Grace po. Kasi dito pa lang sila sa contractor eh. Paano yung kontrata eh? Nauuna po yung sa gustong kagad, tirahin na yung sila Saldico na kagad eh. Sa insertion na sa budget eh. Kasi sila Ungab yung nagre-request, di ba? Sila Erice. O, iba-iba. Kaya nga po kahit saan, kung sa tingin po ninyo, parang, ano ba to, saan tayo titingin? Tama po yun. Tama po yun. Nalilito na kayo, saan kayo titingin? Sa dami po, di ba? Mula sa kontrata, kontraktor, pag-i-issue ng lisensya, paglalagay ng budget. Kaya lahat po ng budget process, sabi ko nga kanina sa Birada, kung nakanood kayo, hindi po totoo na yung galing po sa Pangulo okay. Kasi nga meron yung meron parang kumbaga sa BIP way. Yung DPWH, hindi po pala binubulat-lat yan. Hindi binubulat-lat ng DBM, hindi nila binubusisi. Katulad ng pagbusisi nila sa iba. No, yung DPWH po, dahil for expert only, may expertise po sila sa kanilang mga ginagawang, yun po yung nila eh, yun po yung way nila eh. Kaya nakapasok po nila. Yung mga gustong budgetan ng mga, yun po yung misteryo eh. Sa NEP pa lang, yung galing pa lang sa Malacanang, yung DPWH, may naglalabi na sa kanilang mga kontraktor at mga politiko. Yun yung tinutuklas pa lang ni Marcoleta. Nasa NEP pa lang tayo. Hindi pa siya pumupunta sa insertion sa BICAM. Hindi pa siya pumupunta doon sa may small committee na tinatawag. Correct. Kaya wag po kayo, boto lang ng boto sa mga Duterte. Imagine niyo kung napasok yung mga iba pang abogado. Mas marami pa pong mabubuksan. Kasi sa totoo lang, tama yung obserbasyon nyo. Marami nag-grandstanding sa Senado. Pero kahit papano, napapalabas pa rin ni Senator Marcoleta yung gusto niyang palabasin. Hinay-hinay lang po kayo. Huwag po kayo mainip. Unlike sa HOR, meron po silang mga sacred cow. Hindi pwedeng imbestigahan si Saldico. Si Saldico yung Appropriations Committee. Ang tanong pa rin ng taong bayan ngayon, ikaw Anticler, mahilig ka. Alam na alam natin na naglalakbay si BP Sara. Iniintrigan nyo. Dito, may travel authority ba yung mga congressman na hindi nagpapakita? Kung wala silang travel authority, bakit? Nakabakasyon sila?
Pwede palang magbakasyon sila anytime. Ano pong ginagawa nila ron? Nakikipag-usap sila sa constituents? Sino pong pumayag? Kasi po malaking usapin niya sa mga Duterte. Ini-intriga niyo yung mga Duterte. Sa pagta-travel. Nakikita natin sila, saan sila nagpupunta. Si Saldi ko ang hinahanap natin eh. Dehin Bukiki. Okay. Ngayon pa lang dapat lahat po na nababanggit ng mga pangalan, lahat ng kontraktor, yung 15, at saka yung masusunod. Huwag nyo na pong hintayin na manggaling pa sa Pangulo. Yung mga susunod pa, kung top 15, top 30, ganun. Tignan nyo na po na hindi sila makakatakas at hindi po sila makakapunta kung saan-saan. Kawawa naman yung bayan natin kung anytime pwedeng lumabas ang kahit sino. Pati po yung mga kontraktor, pati po mga taga-DPWH. Ano yan, pinag-resign nyo lang? Wala. Kaya ang hirap din po dahil halos lahat, no? Kumbaga, eto yung kalakaran. Ang kalakaran po ay korupsyon. Yung konti, meron pong konti na hindi korap. Yun po, karamihan po naman hindi korap. Halimbawa dyan sa DPWH. Yung pong malayo po sa pamunuan, yung wala pong perma. Yung talagang mga nagtatrabaho po sa field, tinitiyak ko po sa inyo, wala pong kinalaman yan. Yung mga naiinitan, yung mga pumipirma lang po, dyan po kayo magsimula. Hindi na pala, nasimula na pala eh. Pwede namang resign lang. Alam niyo po, sa dami, no? Sa dami, hindi na po, wholesale na po. Kasuhan na lahat. Ang pili, baliktad eh, no? Hindi, sa iba, eto, halimbawa, DPWH, sa iba, putya, sino kaya, isa lang sa regional director ang kakasuhan. Isa lang na district engineer ang kakasuhan. Pero dito parang dapat kasuhan lahat eh. Puta, imposible naman regional director, hindi mo alam na, hindi mo alam. Hindi ako naniniwala. Ilan lang ba yung mga district engineer? Bulacan, ilan ba yung probinsyang hawak mo para hindi mo maunawaan? Hindi mo maintindihan yung lifestyle check? Imposible po yan. DPWH, nakakita tayo ng problema. Contractor, nakakita tayo ng problema. Yan mismo, ito na yung gumagawa eh. Etong DPWH, COA, nagbibigay na lisensya, yung kung ano man ang tawag doon. Pati COA, hindi rin sila gumampan ng trabaho nila ng maayos. Bakit hindi gagampan ng maayos? Nalagyan. Bakit hindi bibigyan ng maayos? Mamahalin yung mga kotse, nagkakasino. Tapos pagdating sa gumagawa ng budget, ganun din. Insertion, pasok dito, pasok dun. Kubra dito, kubra dun. Kubrador ang lahat. Lahat nakikinabang sa budget. Ang hindi lang na, isa lang po hindi nakikinabang, yung taong bayan. Ang nakakatakot, yung mga pronouncement ni Vince Dizon, yung una. Ano yung pronouncement niya? Yung mga ghost project dapat i-rebid. Wala raw tayong magagawa. Anong walang magagawa? Hindi ba pwedeng kasuhan yung kontraktor na kumubra ng may ghost project? Anong walang magagawa? Huwag na kayo dyan kung wala kayong magagawa. Ang balak ni Vince Dizon,
pondohan na naman. Yung Ghost Project, popondohan mo na naman. Asan yung pondo dyan dati? Wala raw magagawa. Puche, wala pala kayong magagawa. Bakit nariyan pa kayo? Alam mo, Ma'am Mirna San Jose, sagutin mo lang po, ano po yung katiwalian? Ano po yung sinasabi nyo ng Marcoleta, bakit hindi dapat pagtiwalaan? May akusasyon ba kayo na binabayaran siya? Ano? Sabihin nyo, kasi hindi ka panipaniwala yung taktika. Kino-question nyo yung taktika niya. Taktika niya po yan. Pag mas matalino po sa inyo yung tao, eto lang sasabihin ko sa inyo, no? Ma'am Mirna, pag mas matalino sa inyo yung tao, mahihirapan po kayong unawain yung taktika niya. Pero kung meron po kayong sasabihin na hindi dapat pagtiwalaan dahil yan ay binabayaran, yan pwede. Pwede niyong sabihin yun. Pero yung sa mga taktika niyang ginagawa, hindi po pwede. Hindi po pwede yun. Huwag po kayo manira ng mga... sino pa po ang nakakapaglantad? Sino pa po yung nakakasalang sa mga diskaya, nakakalantad ng mga anomalya, kung di yung Blue Ribbon? Sino po aasahan namin? Ma'am Mirna. Ma'am Mirna, kung hindi po si Marcoleta, kailangan sagutin natin to eh. Kung hindi po si Marcoleta, ang Blue Ribbon, ang dapat pagtiwalaan, sino po ang pagtitiwalaan? Yung itatayong independent committee ni Pangulong Marcos? May pagtatayo pa lang, hindi na maitayo-tayo eh. Taktika po yun. Hindi nyo po dapat problemahin yan. Taktika yan ngayon, kung may vlogger po na namumblema dyan sa taktika ni Marcoleta, baka mas magaling pa po siya. Magbigay siya ng alternative na gagawin. Sinong pagtitiwalaan natin? Alam nyo po, tapos na po tayo dyan sa mga ganyan na mga intriga-intriga. Panay kayo intriga. Huwag nyo intrigahin yung mga nagtatrabahong tao. Yung mga vlogger po na kinokopyahan nyo yung mga intrigang ganyan, tanungin nyo sila mismo. Bayaran ba si Marcoleta para questionin natin? Bakit nyo kino-question? Taktika! Ako naunawaan ko yun eh. Bakit? Mag-aaksaya ka lang ng panahon dun eh. Pwede sumagot yan ng laging ang sagot niya sa kanya. Hindi ko po kayang sagutin yan. Ganito po pwede niyang mga isagot ha. Tatanungin mo. Ay wala na po ako sa sa DPWH. Pero ako po personally, wala po ako nakitang ganyan. O ano pang sasakalin mo siya? Hindi nga siya makakapagsalita sa DPWH eh. Ganun lang po kasimple yun. Mahaba po yung oras, tatanungin po siya ng tatanungin. Tatanungin po siya ng tatanungin. Wala naman po siyang maiko-contribute. Dahil hindi po niya hawak yung DPWH na. Hindi niya rin mauutusan yung mga DPWH na maglabas ng mga papeles. Taktika po yun para dito na tayo sa diskaya. Alam niyo po yun, hindi na sila mag-aksaya ng panahon. Hindi, kailangan natin sagutin, di ba? Kailangan po kasi hindi po pwedeng ihahang natin sa utak natin yun. Oo nga, no, bakit hindi Lovelyn Shibukawa, thank you very much po sa 320. Magandang gabi, Boss Buds. Duterte na naman, masama. Hindi na po nila pwedeng mapasama ang Duterte. Sagutin nyo nga po, asan po ang may kontrobersya ba yung flood control ni Duterte nung araw? Lahat po may flood control project eh. Pero hindi po ibig sabihin na flood control project. Nasanay na kayo, yung mga pumupuna sa mga flood control, yung mga loyalista at mga dilawan at kakamping, nasanay na kayo na pag flood control, may anomalya. Ano ang anomalya ng flood control ni Duterte? Wala naman silang maipakita, walang masabi. Kahit kakampi na nila lahat
ng mga media. Ang dali lang po maghanap ng media na yan. Ang dali lang po maghanap ng media. Okay? Nagtagumpay ka na, Mamirna. Okay na yan. Ngayon, kung pagpipilitan mo pa rin na mag-usap tayo rito, simplihan nyo lang po. Kung ayaw nyo pong makinig sa paliwanag ko at gusto nyo pa rin yung sagot nyo, ano magagawa natin? Kundi i-ignore ko na lang kayo. Bakit mo pinagtatanggol yung mga kalaban ni Marcoleta? Si Marcoleta po, susi po yan para maunawaan natin ang lahat. Wala pa po tayong ganito katino. Wala pa po tayong nag-imbestiga na talagang na-expose po niya. Kung wala po na-expose si Marcoleta, tsaka nyo po banatan. Okay? Punta na po tayo. Sige po.